Good day po. My topic for today is about the negative transform into positive. So, nag-list po ako ng mga negative na bagay, ng mga ginagawa na pwede nating matransform into positive situation. So, ito po yung list. Number 1, laziness. And then number 2, gossip. Number 3 is negative thinker. Yun. And then, syempre, ang number 5 is manana habit. So, sa laziness po, syempre, di naman maiwasan na minsan tinatamad tayo, di ba? Yung lahat naman tayo dumadating sa punto ng pagiging parang tinatamad na ayaw natin minsan kumilos dahil minsan pagod tayo. Pero syempre, pwede natin to maiwasan hanggat maaari, lalo na kung kailangan nating kumilos at importanteng bagay na dapat nating gampanan. So, dapat nating maiano natin yung ating katamaran into positive way. So, yun. Siyempre, pag umaatake po ang ating katamaran, so, pwede po nating i-motivate ang ating sarili. So, siyempre, kailangan nating isipin na kailangan natin yung gawin dahil para sa atin, para sa pamilya natin, at para sa lahat. At siyempre, dapat lagi tayo maging produktibo sa araw-araw. So, yun. Siyempre, kailangan gawin natin yung mga paraan kung paano natin ang laziness matransform natin into a positive way na maging masipag. Siyempre, gagawa tayo ng mga bagay na siyempre isipin natin na kailangan mo itong ma-accomplish sa araw na to. Pwede mag-sked ng mga oras or dapat na gawin. So, yun. Pwede natin yung gawin para makumbinsin natin. At syempre, lagi nating iisipin kung ano yung purpose ng ating ginagawa para ang ating katamaran ay ng kasipagan. So, syempre, kailangan ko itong gawin. Kailangan kong bisin yung sarili na kailangan ko itong gawin dahil dapat ganito, dapat within ganito, kailangan ma-accomplish yung ganito, may matapos ako sa maghapon. Ayun. Number 2 naman, syempre, yung gossip. Syempre, yung gossip minsan hindi natin maiwasan, di ba? Yung may mga time na parang may bakante tayong oras, syempre, hindi maiwasan like sa circle of friends or sa mga trabaho or something kung saan man or sa kapitbahay. Pero syempre, pwede natin yung maiwasan hanggat maaari. Syempre, pwede tayong magdo ng mga house chores, yung mga gagawin. Halimbawa, pwede tayong mag-isip ng menu, kung anong lulutuin natin, at maglinis ng bahay, at syempre, kung anong pwede nating magawa sa araw na yon para maiwasan natin ang makipag-chismisan or kung ano mang issue. Syempre, kailangan nating maging kapaki-pakinabang ating oras. So, yun. Syempre, hanggat maaari, yun. O kaya mag-shopping or kung may anak kayo, pwedeng sa mga anak. Syempre, asikasuhin na lang yung mga anak at kung ano-ano pang mga pwedeng pagkabisihan. Pwede mag-business, di ba? Pwede magtinda-tinda at kung ano pang mga bagay-bagay na pwede ang chismisan ay mapunta sa produktibong bagay. So, may time na naman, pero syempre, mas maganda talaga yung maging positibo tayo sa araw-araw para hindi sayang yung bawat araw na ipinagkaloob sa atin ng may kapal. Ayun. So, ayan. Sa negative thinker naman, so yan. Like, syempre, pag negative thinker, syempre, pag once na
Minsan 'di ba, lalo na pag sa umaga, morning pa lang, tapos gano'n na kaagad yung makasalamuha mo. Siyempre minsan 'di mo rin maiwasan kasi siyempre nasa ano tayo, community or saan mang ano, siyempre iba-iba yung ano ng tao, meron na negative thinker talaga. So yun, pero pwede natin yun ma-divert into the positive way. So ayan, yung negative na mga bagay, so pwede nating gawin yung mga bagay na ma like kaya ko to, ganon. Parang ibubush mo yung sarili mo para hindi ka maging negative na sa araw-araw. Yun, kumbaga like inisip mo na ay hindi mo kaya, pero kailangan mo siyempre isipin kaya mo palagi ang mga bagay-bagay dahil walang hindi kakayanin sa taong positibo ang pananaw. So lagi lang po tayong positibo para mas maganda po ang pasok ng araw at para po maging produktibo po tayo palagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos. So ayan, basta lagi lang pong positibo, like sa lahat ng bagay ng ating ginagawa, lagi nating isipin na may pag-asa, laging nandyan ang Diyos, kaya ko to, laging nating i-motivate ang sarili natin para mas lalo tayong maging produktibo sa araw-araw. Siyempre, yun ang pinaka-importante, like sa mga kapitbahay, 'di ba? Yung sa mga anak, 'di ba? 'Yun, para maging ano tayo, maging blessing tayo para sa iba na kung pwedeng i-push mo yung mga anak mo na, oh, kaya mo to, huwag kang mawala ng pag-asa, kayang-kaya yan, basta sa sipag at tiyaga. At syempre, tiwala sa sarili at tiwala sa puong may kapal. Walang hindi kakayanan ng isang tao. So, yun. Kung pwede tayo ng boost ng sa bawat isa, 'di ba? Para maging positibo. Ang negatibong bagay ay mapunta sa positibong bagay para lahat tayo maging produktibo at lahat tayo umasenso. Syempre, 'di ba? 'Yun naman talaga. So 'yun, yung pang-apat ko po is manana habit. So 'yun, sa ating mga Pilipino, hindi natin maiwasan 'yun. Yung alam mo yun, yung attitude nating mamaya na, bukas na, saka na, kasi marami pang oras, mahaba pang oras, pahinga muna, ganun, parang bukas na lang, kasi ang dami pang pagod ako, ganun. Hanggat pwedeng gawin na ngayon, gawin na natin, wag na natin ipagpabukas, kasi syempre, sayang ang bawat minuto na ibinigay sa atin ng Poong May Kapal. So, sabi nga sa kasabihan na time is gold. Syempre, dapat gamitin natin ang oras natin ng sa produktibong bagay at sa kapaki-pakinabang na bagay na maging blessing tayo para sa ibang tao. At syempre, maging kapaki-pakinabang tayong Filipino citizen sa ating bansa. Siyempre, kung pwede tayo tumulong ngayon, wag na ipagpabukas. So, laging ngayon na, wag na pagpabukas kasi siyempre, nag-iiba ang bawat patak ng oras ay nag-iiba ang sitwasyon. So, hanggat maaari, cherish the time na pwede mong siyang magawa, like sa pagtulong sa kapwa. So, kung pwede mong gawin na ngayon, gawin na ngayon. Wag na sabihin bukas na or sa next year or ano. Kung anong pwedeng magawa sa kapwa, gawin na at nang lahat ay masaya ang ating kapwa at tayo din syempre. Iba syempre yung pakiramdam, like yun, syempre nakakatulong ka sa iba, 'di ba? Mapipil mo na kaagad, hindi yung ipagpapabukas mo pa, like sa mga assignment or mga projects na mga kailangan na gawin, or kung may naisip kang gawin na talaga para mas makita mo na ang resulta kung ano. At syempre, wala ka nang tanong sa sarili mo na, ay, ano kaya kung ginawa ko na ngayon? Or ano kaya? Kumbaga marami ka pang iniisip sa sarili mo na, yun, naiisip mo na, baka kung ginawa
ginawa ko yan ngayon, ganito, ganyan. So, yun, wag na ipagpabukas. Ang pwedeng gawin ngayon ay gawin na. Ang pwedeng kung tumulong na ngayon, ngayon na. Alam mo yun. Para hindi sayang yung quality time na binigay sa akin. Ayan. Ano naman po yung ating negative transform into positive. Sana po may konting aral tayong nakuha sa aking mga pananaw dito sa ating laziness, gossip, negative thinker, and then manana habits. So, yan. Sana po makakatulong kahit papaano. Ayan po, hanggang sa muli. Salamat po.